Noong unang panahon, may isang reyna na nakaupo at nagtatahi sa may bintana. Umuulan ng nyebe sa labas at siya ay nakabaluktot na umupo sa kanyang itim na panakip ng bintana. At habang nagtatahi siya ay natusok niya ang kanyang daliri ng karayom at ang tumutulong pulang dugo ay napunta sa nyebe. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Sana magkaroon ako ng anak na babae na kasing puti tulad ng nyebe, na may mga labi na kasing pula ng dugo at buhok na kasing itim nitong kahoy." At nagkaroon ng katuparan ng kanyang pinapangarap. Isinilang niya ang kanyang isang anak na sanggol na babae at tinawag niya itong Snow White. Ngunit ang reyna ay namatay pagkasilang niya sa kanyang anak at di nagtagal, ang hari ay muling nag-asawa ng bagong reyna na napakaganda. Ngunit may masama siyang ugali at hindi niya matanggap ang ideya na mayroon pang maaaring mas hihigit sa kanyang kagandahan. May isang mahiwagang salamin na nakasabit sa kanyang silid at bawat araw ay tinitingnan niya ito at nagtatanong ng, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat?" At ang sagot ng salamin ay, Ikaw, Reyna, ang pinakamaganda sa lahat. dumaan ang maraming taon at bawat araw si Snow White ay lalong gumaganda sa kanyang paglaki. Hanggang isang araw, ang reyna ay tumingin muli sa kanyang salamin at nagtanong, "Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat?" Ikaw, Reyna, ay totoong maganda. Ngunit si Snow White ay mas higit na maganda kumpara sa iyo. Ang reyna ay napuno ng puot at inggit. At nagpasya na mawala si Snow White sa lalong madaling panahon. Siya ay nagpatawag ng mga ngaso at inutusan niya ito na dalhin ang batang babae sa masukal na bahagi ng kagubatan at patayin at dalhin sa kanya ang puso nito. Patunay na ito ay patay na. Ang mga ngaso ay umalis kasama si Snow White papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan at nang kinuha na niya ang kanyang patalim upang ito ay patayin, ay napagabag siya sa kagandahan at kahinhinan ng batang babae na hindi niya magawang isaksak ang kanyang patalim sa puso nito. Hindi kita kayang patayin, ngunit hindi rin kita maaaring ibalik sa palasyo at ako ay nangangamba na ang mababangis na hayop dito sa kagubatan ay kaagad kang kakainin. Iniwan niya si Snow White sa kagubatan at sa kanyang pagbalik sa halip ay pumatay siya ng usa at ibinigay ang puso nito sa reyna na naniniwala na iyon ay ang puso ni Snow White. Kawawang Snow White na habang naliligaw sa madilim na kagubatan ay takot na takot. Ang mababangis na mga hayop ay nakamasid sa kanya nang siya ay matisod sa mga punong kahoy. Ngunit hindi siya nilapitan ng mga ito. Sa paglubog ng araw ay narating niya ang maliwalas na bahagi ng kagubatan kung saan may isang maliit na bahay. Tinuktok niya ang panangga ng bintana ngunit walang sumagot. Tinuktok niya ang pinto at ito ay bumukas at siya ay pumasok. At may nakita siyang isang mababang silid na may kahoy na mesa at mga upuan na masusukat lang ang haba ng mga ito. Sa mesa ay may 7 mangkok, 7 kutsara at 7 tasa. Dahil ito ay tirahan ng 7 duwende na nagtatrabaho sa mga bukirin para maghukay ng ginto. Si Snow White ay sobrang nagutom na siya ay umupo at kumain ng kapirasong puding sa bawat mangkok at humigop ng gatas sa bawat tasa. Pagkatapos, siya ay umakyat sa itaas kung saan may isang katamtamang silid na nagkakasya lamang sa 7 maliit na higaan at siya ay natulog sa isa sa mga ito at sa di katagalan ay napahimbing ang kanyang tulog. Sa paglabas ng buwan sa langit, ang 7 duwende ay bumalik na. At sa kanilang likod ay dala-dala nila ang kanilang pala, liko at supot ng ginto na nakatali sa kanilang bewang na balat na sinturon. Sa pagsindi nila sa kanilang lampara sa mesa, nalaman nila na may tao sa bahay nila. "Sino ang kumain ng ating pagkain?" Oo nga! Sinong kumain ng ating pagkain?" Sigaw nila. Pagkatapos ay umakyat sila sa itaas at natagpuan nila si Snow White na natutulog sa kanilang kama. At sabihin niyo sa akin kung sino ang magandang babae na ito. Nagtataka ako kung sino siya. At nagtanungan sila sa bawat isa na may paghanga sa pagkabighani. Noon din ay nagising si Snow White at kinwento niya ang nangyari sa kanya. At ang 7 duwende ay naawa sa kanya at inanyayahan siya na manatili na lang kasama sila at maging tagapangalaga sa kanilang bahay. At pinagsabihan siya na huwag magbubukas ng pinto sa sinuman. Habang sila ay nasa
malayo na naghuhukay sa kabundukan sapagkat sila ay natatakot na malaman ng masamang reyna na siya ay buhay at subukan siyang patayin. Kaya si Snow White ay nanatili sa mga duwende at siya ay nag-aayos ng kanilang higaan at nagwawalis ng mga silid at nagluluto ng hapunan para sa kanila. Siya ay lubos na masaya kasama ang mga duwende at di nagtagal ay nakalimutan na niya ang tungkol sa kanyang masamang madrasta. Ngunit isang araw, ang reyna ay muling nagtanong sa kanyang mahiwagang salamin. Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat? Ikaw, Reyna, ay maganda at yan ay totoo. Ngunit si Snow White ay higit na mas maganda kaysa sa iyo. Sa malayong maaliwalas na bahagi ng kagubatan, siya ay naninirahan kasama ng mga duwende. Ang mukha ng reyna ay nangitim sa galit sa mga salitang ito at napagtanto niya na nilinlang siya ng mga ngaso at napagpasyahan niya na siya ang gagawa sa pagpatay kay Snow White. Nagbabalat kayo siya na isang babaeng mangangalakal at tinungo ang tirahan ng mga duwende. Si Snow White ay nakaupo sa may bintana na nagtatagpi sa jacket na pagmamay-ari ng isa sa mga duwende. Tinawag siya ng reyna sa kanyang magaspang na babaeng boses. Bilhin niyo ang benta ko na butones, laso at puntas. Lahat ng mga ito ay nababagay sa iyong muka. Namangha sa pagkakataon na makabili ng kahit anong maganda, si Snow White ay nakalimutan ang paalala ng mga duwende. Tumakbo siya sa may pintuan para buksan ito. Ang laso sa iyong dibdib ay maluwag, mahal ko, ang sabi ng nagpapanggap na reyna. Hayaan mong itali ko ang mga ito para sa iyo. Sa pagkakataong iyon ay itinali ng reyna ang laso ni Snow White ng mabilis at sobrang higpit hanggang sa hindi na makahinga si Snow White at natumba sa lupa na tila siya ay patay na. Humalakhak ang masamang reyna na nagmamadaling bumalik sa kanyang palasyo sa pag-aakalang nagawa na niyang tuluyang alisin sa landas niya si Snow White. Kinagabihan, pagdating ng mga duwende sa kanilang tirahan ay natagpuan nila si Snow White na nakahiga sa may pintuan. Sa sandaling binuhat nila si Snow White ay agad nila nalaman kung ano ang nangyari. Pinutol nila ang laso sa kanyang katawan gamit ang kutsilyo at sa oras na iyon ay bumalik ang hangin sa baga ni Snow White at siya ay nakahinga muli. Sinabi niya sa mga duwende kung ano ang nangyari at napagtanto ng mga duwende na ang mangangalakal na babae ay ang masamang reyna na nagpapanggap na desidido pa rin na patayin siya. Huwag mo na muling buksan ang pinto sa kahit na sino. Nagmamakaawa sila, nangako naman si Snow White na hindi na muling uulitin ito. Nang gabing iyon, nagpunta muli ang reyna sa kanyang salamin. Salamin, salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda sa aming lahat? Ikaw, Reyna, ay maganda at yan ay totoo. Ngunit si Snow White ay higit na mas maganda kumpara sa iyo. At dahil dito, nagmadaling tinungo ng reyna ang bodega ng kastilyo kung saan doon niya itinago ang kanyang sagradong lason. Doon ay gumawa siya ng mansanas na may lason na ang kalahati nito ay pula at ang kalahati ay berde. Ang berdeng bahagi ay maaaring kainin. Ngunit isang kagat sa mapulang bahagi ay makakamatay kaagad. Ngayon ay muli siyang nagpanggap. Sa ngayon, siya ay nagpanggap na probensya ng babae na may punit-punit na kasuotan at may basket na puno ng mansanas sa kanyang kamay. Sa ibabaw ng mga kumpol ay inilagay niya ang may magandang kulay na mansanas na may lason. Nakarating siya sa bahay ng mga duwende na kung saan si Snow White ay nag-iigib ng tubig galing sa balon. Ngunit na makita ni Snow White na papalapit na siya ay natakot at tumakbo papasok ng bahay at ikinandado ang pinto sa kanyang likod. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng probinsya ng babae na nagsisigaw, "Sariwa at matatamis na mansanas!" At ninanais niya itong matikman. Kung bubuksan niya ang bintana at papanatilihin nakasara ang pinto ay maaaring walang panganib na mangyayari sa kanya. Kaya binuksan niya ito ng kaunti at sumilip. "Patingin naman ang iyong mga mansanas," tinawag niya ito. "Tikman mo ito, magandang binibini. Ito ang isa sa pinakamasarap," ang sagot ng reyna habang hawak ang may laso na mansanas. Habang may pag-aatubili si Snow White na kunin ito, nagsalita ang babae, "Huwag ka nang matakot na kainin ang mansanas na ito. Tingnan mo, hahatiin ko ito, isa sa iyo at isa sa akin." Sinimulan niyang kainin ang berdeng parte ng mansanas at ibinigay ang mapulang parte ng may lason kay Snow White na hindi na makapagpigil kumagat. Ngunit maya-maya, sa paglagay ng mansanas sa kanyang bibig, ay bumagsak siya sa sahig at namatay. Sa gabing iyon, ang reyna ay nilinis at hinaplos ang kanyang salamin at nagtanong, "Salamin, salamin sa aking kamay, sino ang pinakamaganda sa balat ng lupa?"
Alam natin ang kagandahan kung sino siya. Wala na ngayong labanan. Nang makauwi ang mga duwende at nakitang patay na si Snow White matapos sinubukang buhayin ay gumawa sila ng ataol na gawa sa salamin kung saan siya ay nilagay nila sa may mga bulaklak upang mabantayan nila si Snow White sa umaga at gabi. Isang araw, may batang prinsipe na dumating kasama ang kaniyang mga ngaso. Nang makita niya ang ataol na gawa sa salamin ay bumaba kaagad siya sa kaniyang kabayo at mausisang tinignan ang babae sa loob. Na tila si Snow White ay nasa mahimbing na pagtulog lamang dahil ang balat nito ay kasing puti pa din ng nyebe. Ang kaniyang mga labi ay kasing pula ng dugo at ang kaniyang buhok ay kasing itim ng kahoy. Ang kaniyang kagandahan ay nakapagpabighani sa prinsipe. Nakikiusap siya. O, maaari ko bang dalhin ang ataol sa aking pag-alis? Bibigyan ko kayo ng maraming kayamanan na higit pa sa gusto niyong makuha sa pagmimina sa kabundukan. Hindi! Napakahalaga niya sa amin. Higit pa sa lahat ng ginto sa mundo. Ngunit na makita ng mga duwende na nahulog ang loob ng prinsipe sa kanilang mahal na si Snow White, sila ay naawa dito at ibinigay sa kanyang ataol bilang isang regalo. Sinabi ng prinsipe sa kanyang mga ngaso na dalhin ang salamin ng maingat sa kanyang palasyo. Ngunit sa kanilang pagbubuhat, isa sa kanila ay natisod sa isang ugat at sa pag-alog ng ataol ay nahulog ang piraso ng mansanas mula sa mga labi ni Snow White. Siya ay nagising at napaupo. Habang nakatingin sa kanya na may pagkamangha, ikinwento ng prinsipe ang lahat ng mga nangyari at agad siyang tinanong kung maaari nga ba itong maging asawa. At si Snow White na napamahal na simula sa unang tingin pa lamang niya sa prinsipe ay masayang tinanggap. Isang malaking pagtitipon ang ginanap sa karangalan sa kanilang kasal at isa sa mga imbitadong bisita ay ang kaniyang masamang reyna. Habang ang masamang reyna ay naghahanda para sa pagdalo, tinanong niya ang salamin. Salamin sa dingding? Sino ang pinakamagandang babae sa aming lahat? Pagkatapos ay lumabas ang imahe ni Snow White. Dalawa na ngayon ang reyna. Ang iyong kagandahan ay wala nang silbi. Ngayon ay namumuno na ang ningning ni Snow White sa mundo. Nang marinig ito ng masamang reyna ay binasag niya ang salamin at ang mga piraso nito ay nalaglag sa sahig at napuno siya ng galit at inggit hanggang ang kanyang puso ay sumabog at siya ay natumba at namatay. Subalit si Snow White at ang kanyang prinsipe ay namuhay ng masaya habang buhay.